Guys, welcome to this channel. This reading is for Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Your energy at this time, Earth signs, energy ng Earth signs, Taurus, Virgo, Capricorn, zodiac sign. You're confident na magkaroon ng union sa inyo ng person mo. You are positive and goal-driven na magkaroon ng union sa inyo ng person mo. Or possible nga, you're confident and blooming ka kasi nagkaroon ng union sa inyo ng person mo. Or else, you're confident lang and positive na magkaroon ng union sa inyo. Or balance or partnership sa inyo ng person mo. Or related sa union or ma-unite. Pwedeng person or kung ano man yan. Possible it's a person kasi marami ang gusto na ma-unite sa kanilang person. So, more information about you. Wow. Taurus, Virgo, Capricorn. Dahil sa hindi ka mailap because of your strength, because you're brave and may inner strength ka. Kasi hindi ka na maging mailap or hindi ka na mailap, hindi ka na maduduwag, hindi ka na takot na lumapit sa person mo, hindi ka na parang liyo na mabangis towards your person. Kasi maamo ka na sa person mo, maging maamo ka na sa person mo. Hindi ibig sabihin na parang kang aso, hindi kundi para kang leon na mabangis na pagdating sa person mo, maamo na. Alam mo kung bakit ka na naging mabangis or naging mailap sa person mo? Because of fear. Yan, fear. Saan galing yung fear? Sa deceit. From others, from the enemy, sa mga scheme, from witchcraft, doings of others. Maring niritualan ka o sinendan ka ng spells o demonyo para makaramdam ka ng fear, anxiety. Baka inatake yung isip mo. Ramdam ka ng takot na lumapit sa person mo. Nakakaramdam ka ng tension, nervyos, o nagiging anxious ka, or hindi matahimik yung isipan mo. Na-stress ka. Pagdating sa person mo, pag naisip mong bumalik sa person mo, pag naisip mo nga lalapit ka sa person mo para magkaroon ng union sa inyo, karamdam ka ng fear, nervyos, kinakabahan ka, yun ay deceit yun. Ginawa ng iba yun, ritual ng iba or sinensiyo na demonic. Baka may sinet na evil forces or spell or niritualan ka nga, yan, para maging mailap ka towards your person. Pero ngayon, you are strong. Bakit ko inisa-isa yan sa inyo? Para alam nyo na yun ay deceit. Para kung sakali na meron pa sa inyo na deceit, like spell or any deceit, you're aware. Mapaisip ka, ay deceit to. Diba? Deceit to, hindi ako magpakontrol dito. Deceit to ng iba. So, magpursigi kayo na labanan yung na-unite sa inyong deceit o para mapatanggal nyo yan. Magawa nyo ng paraan para ma-separate yun sa inyo yung mga deceit na yan, illusions, manipulation sa mind nyo, or kung demon man yan, sinense sa inyo, matanggal yan para hindi mahadlangan ang happiness ninyo, ang inyong goal, ang buhay na wini-wish nyo. So yan, para bang tingin ko lang pure intention ng person mo or pure itong person mo and your person is guided. Kasi may infinite dito. May symbol ng infinite. Kung hindi siya gumagawa ng witchcraft, kung hindi kanya ginagayuma, yun pure. No? Hindi siya nagpapagawa ng witchcraft sa mangkukulam o hindi siya nagpapagawa ng witchcraft para gayumahin ka o para gawa ng witchcraft yung iba,
Pure yan. Yan ang mga pure. Yan ang masabing may takot sa Diyos ng mga tao. Sumusunod sa kalooban ng Diyos. Pero kung may person ka na gumagawa ng witchcraft, ginagayuma ka, gumagawa siya ng mga ritual, witchcraft, o mga tigalpo, palipad hangin, kukontrolin ka, yan ay hindi pure. Sa kadiliman yan. Automatic. Sa kadiliman yan siya. Ngayon, nag-send sa'yo ng tao na yan, hindi Diyos. Pag witchcraft ang ginagawa niya, o nagpapagawa man siya sa marunong, sinend ang kadiliman yan. Sinend ni Satanas yan. Yun ang indication na yung tao na yun ay evil. Gumagamit ng deceit, witchcraft. Pero kung hindi siya gumagamit ng witchcraft, kung hindi siya deceitful, kung hindi siya gumagamit ng black magic, hindi ka naman niya ginagayuma. Hindi ka naman niya pinapagawan sa marunong gumawa ng witchcraft. Yan ay sinet na ng Diyos sa'yo. So, nasa iyo na yan kung ano yung pipiliin mo. Galing sa Diyos o galing sa kadiliman kay Satanas. Kasi kung galing kay Satanas yung tao na yan, na dumating sa buhay mo, hihilain ka sa impyerno niyan. Ganon talaga yon, galing kay Satanas eh. Pero kung galing sa Diyos, aakayin ka niyan papunta sa kaligtasan ng kaluluwa mo. Diba? Ang mga tao na sa Diyos, tunay na sa Diyos, hindi mo mababase sa palasimba o sa yung sinasabi nila na puro religious, no? Puro ano ba? Puro alam niyo kasi may mga mapagkunwari din ginagamit nilang Diyos talaga pero yun pala yung mga witch pala. You know what? Yung mga witch sa Africa, pala simba para hindi sila malata na witch sila. Sila ay alagad ng dilim. Malamang dito din sa Pilipinas, ganun din. Meron kayong kilala na ganun. Kasi pag witch, wizard, warlock, magician, automatic sa kadiliman yan sila. Nagsiserve kay Satanas. Alagad ng dilim. Diba? Pag sa Diyos yan, takot yan gumawa ng witchcraft. Kahit na i-push pa siya na gumawa ng witchcraft, hindi yan gagawa ng witchcraft kasi may takot sa Diyos. Alam yung witchcraft, mga black magic, barang, kulang, palipad hangin. Kung ginawa niya man noon dahil sa kung anumang rason, ay tumigil siya kasi may takot siya sa Diyos eh. Huminto na siya agad, di ba? Lalo na may warning agad sa Bible na ang mga napapractice ng witchcraft, sorcery, ay tatapon niya sa lake of fire na may sulfur ang kaluluwa. Yun ang warning ng God sa Bible about sa mga napapractice ng witchcraft and sorcery. Magiging ano na to guys, magiging masaya ang buhay mo. Mamuhay ka na ng wish fulfillment. Tuloy-tuloy mo lang yung maging matapang ka. Hindi towards your person ha. Hindi na awayin mo yung person mo ha. Kundi yung matapang ka, yung may inner strength ka, may inner stillness ka, na hindi ka naduduwag, hindi ka natatakot, and confident ka din, hindi ka nahihiya na i-approach si person mo, na kausapin si person mo, at hindi ka nagiging mailap, hindi ka nagpapadala sa fear. Kasi, tandaan nyo, ang fear na yan ang ginagamit ng enemy, ng the devil's kingdom, even witches, wizards, warlocks, to control a person. Right? Madami na kukontrol ng fear. Bakit nakaramdam ka ng fear? Deceit yun.
illusion, lies, deception, through sending dark spells, through rituals na ginagawa nila na na-unite sa isip mo. Yan ang na-manipulate, nag-control na sa isip mo. Yun. Paano labanan? Manalangin ka, gabayan ka. Hindi ka madala, hindi ka mapasunod nila na hindi ka makontrol, hindi ka magpadala sa takot. Witchcraft is intimidation, lies, deception, manipulation, of course, demonic, very evil. They're dealing with demons to get what they want. Gumagawa niyan. So, sino tong person mo? Taurus, Virgo, Capricorn. Sino ang person ni Taurus, Virgo, Capricorn, zodiac sign? Page of Wands in reverse yung energy niya. Hindi ito makapag-umpisa na gawin ang gusto niya. Parang hindi siya malaya na gawin o umpisahan yung mga dapat niyang gawin o umpisahan. Like what? Hindi siya positive, hindi siya excited, na hindi siya active na umpisa na gawin yung mga gusto niya man o nais or dapat niyang gawin. Ang makip, maybe ikaw, ang makip niya yung kanya, pwedeng ikaw, or pera, anything, no? Ang makip, itong pwedeng fame, popularity, inspiration, o pwedeng person na famous, popular, inspired, o nagsilbing inspirasyon sa maraming tao. If this is a person, the star is a person. And ano pa energy ni Page of Wands in reverse? Pwedeng in a stable relationship to ngayon, or may partner, or else stable lang talaga, o positive naman and stable, stable and positive yung situation niya naman. Pwede ganun, or else in a stable relationship, or may partner, yun eh. Pwede din kasal, pwede din engage, pwede din in a stable relationship. Kaya siguro naduduwag ka kung lalo na may karelasyon yan, or in a relationship yan, or in a stable relationship. Kaya siguro naduwag ka, lumapit. Kasi kung may karelasyon na. So it depends sa inyo kung may karelasyon nga ba yung person ninyo, or in a stable relationship. Pero walang mawawala kung tapangan mo ang loob mo. Lalo na kung you are meant to be together naman. At baka nandaya lang ang third party, diba? Alay nyo, baka gumamit ka ng gayuma o deceit para lang mapasa kanya ang person mo. O baka, malay nyo, nakadestin naman kayo ng person mo, hindi sila para sa isa't isa ng third party, para kayo talaga sa isa't isa. Suportado ba kayo ng heavenly realm to be together ng person mo na yan? Magkaroon ng union. Na positive ka na magkaroon ng union sa inyo. Oo, suportado kayo. Pero clarified lang by 7 of Swords. Actually, clarification lang naman yun. Yeah, suportado kayo ng heavenly realm. Ibig sabihin ng God, ng angels, and Jesus Christ to be together. Or possible, you are fully supported to be together. Bakit sinusuportahan kayo? Ng God, lalo ng God, ng mga anghel, ni Jesus Christ, na ma-unite kayong dalawa. So, wala namang mali dyan. So, tuloy mo lang maging
matapang at maging strong at wag maduwag, wag matakot, wag mapadala sa takot na lumapit sa person mo o yung mag-reconcile sa person o yung magkaroon ng union sa inyo ng person mo ba para magkaroon ng union sa inyo. Dahil suportado kayo ng heavenly realm. Number one, God. Bakit nga ba? Suportado kayo ng God. It's because you have a mission together. So yes, may mission kasi kayo eh. Together. Hindi kanya-kanya ha. Hindi together. So magagawa niyo yung mission niyo together. Magkasama kayo. Kaya suportado kayo ng heavenly realm. Lalo ng God at in Jesus Christ. At mga anghel. Yan. Ano ba ang inyong mission? May papatayin kayo. O, diba? Baka sabihin ng mga, ano dyan, ibang tao, papatayin sa Diyos ba yan? Sabihin siguro ng iba, no? Meron talagang pinapapatay ang God po sa Bible. Meron. Yung mga witches, wizards, warlocks. And wala sa Bible na papatay ng God yung mga fallen angels, no? Pero sa mga reading ko, merong mga iwan ko ilan lang or baka dalawa lang or ilan lang. I don't know. Yung papatay sa fallen angels, yung magsisend ng mga evil forces, yung mga hindi natin nakikita ng mata natin, hindi nakikita ng mata ng tao, yung mga like fallen angels, elementals, sa abyss o sa impyerno man, yan. Kasi yan ang tinatawag na hindi lang salot, hindi lang pisti sa mundong ito. Of course, yung witches, wizards, warlocks, ay masasabi talagang pisti o salot. Yan ang matatawag na salot. Kasi nang hasik na nila nang bibigay ng sakit na miminsala. Kasi sa kadiliman nga sila, kaya sila nang sasalot, namimiste. Kagaya ng fallen angels. Kagaya ng hari nila na si Satanas. They spread lies. They create stories. They manipulate others using their demonic powers, di ba? They give sickness, diseases to others. They harm. They control others using their demonic powers, dealing with the demons and devil, di ba? Kaya masasabi silang salot. Yan ang example ng mga salot. Yan, ganyan ang mga salot. Kagaya ng devil din, mga fallen angels. Kaya sila pinapapatay ng God. Hindi sila ipapatay ng God kung namumuhay na matino dito sa mundong to, namumuhay na matuwid, kung hindi nang pipirwisyo, kung hindi na may minsala, kung hindi naghasik ng lagim. Wala pa namang awa yung mga yan. Tuwang-tuwa pa yan sila, mga minsala, yung mga sa kadiliman. Tuwang-tuwa, fulfill. Ano pa itong papatayin ninyo? May papatayin kayo. Actually, stagnant eh. Ano ba itong stagnant na ito? Witches, wizard, warlock. Witches, wizards, warlocks. Yan ang papatayin ninyo. Ay, baka chosen one kayo. Ganyan ang mga mission ng chosen one na papatayin nila ang witches, wizards, warlocks. Sila ang tagapatay ng witches, wizards, warlocks. O magicians man o evil magicians. Isa yan sa kanilang mission, guys. Naman ang feelings ni Page of Wands in reverse sa'yo, ng person mo na yan. Ay, matindi yung urge nito or desire o yung gustong-gusto niya na magkaroon ng pag-uusap, pagtutulungan, collaboration. Siyempre, pag nagkakaroon ng collaboration, pagtutulungan, there's communication, pag-uusap sa inyo. Or, may build kayo. Pwedeng family, relationship, no? Relationship and then family, your own family. And the Tower.
para nadi-destroy yung feeling niya. Para nadi-destroy. It's, para siya nadi-destroy inside. It's because, dahil siguro sa situation niya ngayon, para siya nadi-destroy. Yun ang feeling niya, para siya nadi-destroy inside. Yung feeling niya, para nadi-destroy. Dahil, nasasaktan. Let's see, dahil nasasaktan siya. Alam niyo yung feeling na para ka nadi-destroy dahil nasasaktan ka. Na-hurt ka. Alam niyo kung paano i-manage yun. Hindi niyo isipin. Parang iwasan yung isipin kasi na-hurt ka eh. Para ka ma-destroy inside eh, di ba? Maghanap ka ng ibang pagkalibangan mo. Para kapag kabisihan mo na kakaganda ng pakiramdam mo. Isipin mo yung pakiramdam na parang nadi-destroy ka inside. Kasi nasasaktan ka. Yung ganun ba? Ganun ang naramdaman niya. Siguro may pinagdaanan kayo nito na masakit para sa kanya. It really hurts. It really hurts. Ganun. It really hurts. So, ano ang in-expect ng person mo from you? Para may iba naman yung tanong. Na may tatapusin ka, meron kang i-destroy. Fallen angel? Yeah? Yan, na-expect niya sa'yo na kaya mo mang destroy ng fallen angel. Ma-destroy mo ang fallen angel or sa kadiliman. Yun ang expect niya from you. What? As in, ganun talaga, no? And, ano naman ang in-expect mo from your person. Kung ano yung kaya siguro gawin mo gano'n. Yung makapag-umpisa kayo ng new beginning. Yung ready na siya for a new beginning with you. Yung gusto na niyang mag-start kayo ng new relationship, new beginning. Something new sa inyo. O gusto niya nang makarelasyon ka, mag-umpisa kayo ng relationship. Yan. Na hinahangad niyang mag-start kayo ng relationship. Kung alin mo siya sa binanggit ko. Na gagawa siya ng move para or action para mag-umpisa ka ng relationship. Pwede na ganun. Kasi yun ang tanong ko eh. So, ano yung message for you ni Jesus Christ? Let's see. Take risk. Yun ang message sa Jesus Christ. Mag-risk ka daw. Huwag kang magpadala sa takot mo. Ang mga taong fearless, nakaramdam din ng takot yan. Pero, nilalakasan nilang loob nila. Hindi sila nagpapadala sa takot. Kaya the more na you take risk, the more na pinupush mo yung gusto mo kahit nakaramdam ko ng takot, the more na nagiging less yung fear na maramdaman mo. Ganon din yun sa pag take ka ng risk like sa business. So, umpisa matatakot ka. Ayan ang example ko, business. O kahit ano. Pagka nasanay ka na, pag naging bihasa ka na dyan, yan ang naging career mo. Kung ano man yung career base, negosyo man o kung ano man. Okay, tarot reading yun sa akin. No? Tarot reading. Pag nasanay ka na,
Kunwari kung dati may kinakatakutan ka, baka hindi ko to kaya, ganito, ganyan. Baka kung sa negosyo naman, baka malugi ako. Pero pag nasanay ka na, maging less na yung takot mo eh. Yung pangamba mo eh. Pagka, alam mo yun, naumpisahan mo na-push mo na, kapag-start ka na, para bang palaki yung magagawa mo. O when it comes to business, parang mas lalo kang maging risk taker na. Kahit sa ibang negosyo, type na negosyo. Ganon yun. So, you have to take risk. Take risk. Yun ang guidance or advice in Jesus Christ. Mag-risk ka. Suportado ka naman ng langit yun. Why not? Suportado kayo. Alam niyo yung pupigil sa'yo sa isip mo, nagpa-hold back sa'yo. Deceit nga yan eh. Sa mga evil forces yan. O mga manipulation yan na sinente na sa isipan mo o ginagawa nila sa isip mo, sa'yo. It's third deceit, manipulation. Gusto lang nila hadlangan yung plano ng God sa inyo, ng person mo. At malaking mission ito. Isipin nyo, ano kayo ha? Parang demon killer. Hindi lang demon hunter. Kasi yung mga kahit witches, wizards, warlocks, makonsider ng mga demonyo yun eh. Kasi pag namatay yan, magiging demon na yung kaluluwa ng mga yan. Yun ang alam ko dyan. Kagaya kay Jezebel spirit, di ba? Sa Jezebel, nung buhay pa, di ba? Reyna ng Israel yun. Tapos na namatay, naging Jezebel spirit, naging demonyo, nagkasik na ng lagim. Yan. Pati si, dun dati, si Prophet Elijah, di ba? Ginagawa niya ng witchcraft, tinatakot niya, inoppress niya ng witchcraft. Si Jezebel, nung buhay pa. Kaya pinakain ng God sa aso. Pinanapat sa aso. Yun ang kinamatay niya. Malupit daw na Reyna yun. And, ano naman ang message sa'yo ng God? Mensahe sa'yo ng God na si Yahweh. Yeah! Tingnan natin siya. Magtatagumpay ka. Magtatagumpay ka. Kung dati, kung hindi ka man nagtagumpay, nung nag-risk ka, kung sakali man, o baka hindi ka nag-risk. Ngayon, magtatagumpay ka. Mag-risk ka, magtatagumpay ka. Magtatagumpay ka na. Hindi ka mag-fail. Magtatagumpay ka. Yan. Magtiwala ka sa Diyos. Suportado kayo ng Diyos. Kasi may mission kayo together. So, ayan, ito na lamang for Taurus, Virgo, Capricorn, guys.